Kaswabe, nandito tayo ngayon sa Subic Bay and invited tayo by our friend from Mitsubishi Car World para i-check ang bagong Mitsubishi Triton. Actually, grand launching niya kaninang 11 AM. Sa Manila tayo invited pero I choose to be here para naman makabisit tayo sa local dealership natin. Lagi naman tayong nasa Maynila eh. Yung nakaraan lang, nagkaroon tayo ng Strada Athlete na full review. Ang sabi ko doon, kailan kaya darating ang isang all-new? And guess what? Nasa likod na natin. So, iba-ibang trim level ang meron tayo sa isang Triton. Nandiyan yung GL, GLX, which is yan ang sisilipin natin. Then, mamaya, yung GLS for the test drive. And yung pinnacle ng kanyang performance is the Athlete. So, lahat ng information kaswabe na kinakailangan mo and even the pricing, ilalagay ko lang dyan sa information below. So ito kaswabe, isang quick impression lang to. Kasi papahiramin naman tayo ng MMPC for the full review ng isang Mitsubishi Triton. Very quick lang kung ano yung makikita natin na detalye and some functionalities. Pero ang aasahan natin dito sa bagong Triton, mas maganda na raw yung comfort nito. Of course, higher output of power. Meron silang tinatawag na second stage bi-turbo diesel engine. Nabulol pa ako. Para dun sa bagong Athlete natin. Yan ang mga in-improve nila coming from the Strada ngayon sa isang Triton. So what are we waiting for, kaswabe? Let's begin. Kaswabe, this is the GLX variant. So ang body color niya, they call it the graphite gray. But the iconic one is the Yamabuki Orange. Pag ganun na nakita mong Triton, yan yung pinaka top trim level. Okay? So umpisahan muna natin yung mga details dito. So big change kasi ito nga yung all new compared sa isang Strada Athlete before. Medyo nagsawa na tayo sa mga itsura nila, di ba? When it comes sa kanyang front fascia, the X Dynamic Shield, it has a new styling ngayon. Massive square, so matte finish. But pag kinumpara natin to, when it comes sa GLS and Athlete, nandun yung 3-dimensional na front grills niya. Actually, mahilig sila sa number 3. Pero different nga lang dito sa GLX because doon, 3 LED DRL, yung projector bulb niya, 3 rin. But here, halogen lang yung park lights natin. This is your main beam, reflector lights, and the halogen. So magkaiba lang ng forma when it comes sa kanyang lower bumper because doon sa Athlete, ang pogi nung skid plate dyan eh. So pag-usapan natin mamaya when it comes sa kanyang power specs. Ibang detalye na pang mas malupitan kaswabe, doon na lang yung sa full review. Dito naman kaswabe sa side profile, it's very massive. Tough kung titingnan natin yung pinaka-image niya. Mapapansin mo pa rin, nandun yung signature na J-shaped body motion. Oh. Pero hindi na ito kasing prominente nung Strada. Some other people, medyo hindi nila maintindihan kung bakit ganun. Even me, when the first time I've seen it, sabi ko bakit ganun? Yung pinaka-shape ng second row seating and doon sa pinaka-bed niya, yun pala, meron siyang allotted na more space behind the second row seating, mas maraming storage. Ang nag-suffer lang dito because J-shape siya, yung blind spot dito ng pasahero natin. Dito sa fender, continuation of your body. Nakaabang lang to kasi pwedeng lagyan ng added accessory. Sa Strada Athlete, okay, meron kang matte black finish dito sa overhanging fender natin. Then this is your alloy wheels. Same lang naman sila when it comes sa GL, GLX, and even yung Athlete version natin. So you have a fixed running stepboard here and chrome yung mga power folding side mirrors natin. Sa bed height, compare doon sa predecessor niya, mas bumaba ito ng 45mm. So, ang total bed height natin nasa 820. So, talking about the lip spring, mas pinagaan nila yan, mas pinakapal yung shock absorbers natin for better comfort, tsaka yung ride quality, mas nag-improve na. So, ibig sabihin, hindi lang doon sa higher pa-output ng engine ang meron tayo rito. You can see the script of the Mitsubishi. Yung rear LED taillights natin is letter L. Then, syempre, Triton. Parang Voltron, no? Brake light, you have camera. So, once we open this, wala lang siyang soft opening. Wala siyang motorized assist or etc. Medyo mabigat lang talaga, no?
Pero kaswabe, bago tayo mapunta sa kanyang interior and quick drive, eto nga pala yung difference when it comes dun sa GLX, because this is the GLS trim level and halos magkalapit sila ng isang athlete. Massive square pa rin and 3-dimensional front grills. Ikaw ba kaswabe, nagustuhan mo ba yung front fascia nito? Medyo nawala lang yung pagka, yung definition ng X pero at least all new pa rin naman. Ito yung meron kang 3 LED DRL, tatlong projector bulb. Ang definition nila dyan, parang may sharp gazing na hook Hindi ko lang ma-picture kung ano ba yung mga mata ng hook. Ito, halos magkaparehas sila ng lower bumper. Pero again, when it comes doon sa athlete version, yung skid plate ang pogi niya. That's the difference. Anyway, tawagin natin si Brother John Andre para iabot sa atin ang susi. Magte-test drive na ba tayo? Yes, sir. Kaswabe, siya ang hahanapin nyo. Ilalagay ko ang contact number niya dyan sa information below. Kaya ano pa inaantay natin? Kaswabe, check natin yung interior and quick test drive. Kaya malilito yung kanina GLX, magkapares lang sila ng cabin. Ang pinagkaiba lang talaga is the athlete version. Napaka-modern na ng feeling natin. I like the energy. Athlete na Strada dati, talaga yung sumakay ako, mafe-feel mo na nilipasan na ng panahon talaga. Masasabi mong very new kasi yung infotainment or command system natin, meron tayong hanging dito. Yung dati nakakabit lang yan sa pinaka-sentro. Tapos meron kang another pocket na lalagyan ng mga storage mo, di ba? O, bago yung gear shifter natin. Lahat talaga revised, enhanced. May bilog, cup holder to. Hindi, biro lang. Dito nilalagay yung yung select shifter natin. Before they call it the Super Select, pero ito Super Select Part 2. Super Select 2. Traditional handbrake, this is your platform for charging, Type C, Type A. You have the toggle switches. Bago yung manibela natin, ang daming grab handle dito sa Triton. Ang napansin ko lang, nawala sa roofliner yung mga vents. Even dito sa likod, wala lang siyang vents. Pero doon sa athlete, next time i-check na lang natin. Again, nandito tayo sa Subic Bay. Sabi ni Brother John Andre, pwede na natin itong dalhin sa Maynila. Maluwas na rin tayo ngayon. Talking about the engine, this is 4N16. Saan ang exit natin, Brother John? Dito, okay. So one way lang to. 183 horsepower and 430 Nm of torque. 2.4 turbo diesel engine, but the athlete is meron silang tinatawag na second stage bi-turbo diesel engine. We are doing great at low speed. Ang big difference na nakikita ko compare doon sa Strada natin ngayon while cruising, ang lakas ng response niya coming from our throttle pedal. Very new sa pakiramdam natin. Let's take off here. Check this out, kaswabe. A little measurement of the performance. Two-wheel drive. Tama ba, John? Two-wheel drive? Okay. So, meron rin silang 4x4. Pero yung Yakabuki Orange, kaswabe, makikita lang natin yan sa isang athlete. We have great response. Yung steering wheel, weight natin, saktong-sakto. Napakaswabe. Para kang nasa comfort rin ng isang SUV. Alam mo, mas maganda na yung detalye ng mga upuan natin. Compare doon sa athlete Strada, sabi kong ganon, it is very less aggressive. Pero ito, napakalambot niya, nagbabounce sa likod natin. Actually, ang ginawa nila rito talagang minodernize nila para iwas fatigue. Lalong-lalo na pag bumabiyahe ng malalayo. Manual adjustment yung mga seats natin, hindi pa motorized. Pero sabi ni Brother John, tama ba? Ang athlete Triton is electrified na. Pindot-pindot na lang tayo. While idle mode, wala tayong nararamdaman na rumbling coming from the engine. So yan naman yung maganda when it comes sa Mitsubishi. Talagang maaasahan natin yung reliability sa makina. Almost yung Strada before, abutin ka talaga ng kalahating milyon na mileage bago magkaroon ng major problem. Basta lagi mo lang naaalagaan. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the
performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Here we go! Oh, I like the smoothness of the gear changes. Nakalimutan ko sabihin, 6-speed automatic transmission tayo. So wala lang available na paddle shifters. Brother John, may iba ba tong drive modes? Wala. Sa lang, ang lamig ng aircon, teka lang, nasobrahan tayo. Yan. Kasi kanina kala ko, sabi ko, ba't ang init ng aircon? Hindi pa pala nakabukas yung AC. Visibility is very nice. Yan, tahimik dito sa loob. The brakes are doing fine. Standard grip of power. Talagang pag nagte-test drive tayo kaswabe, nanggigigil yung pa ako eh. Akala mo sports car yung minamaneho natin. Kailangan medyo marunong rin tayo mag-relax ng konti. Standard lang yung drive mode natin. Pero para siyang naka-sports mode na. Yung instrumentation natin, we have a combination of pagiging classic. It has bezel sa tachometer and speedometer. Then digital naman yung nasa center column. But the Athlete Triton, fully digital na. Pinaka-high-tech kumbaga. Doesn't seems to rumble sa manibela. Again, yung overall quality ng ride natin, it's very good. Quick impression, first impression lang yung ginawa natin dito. I hope, kaswabe, you subscribe para you are updated sa lahat ng mga nangyayari dito sa channel natin. So thank you very much. Si Brother John, nasa likod lang siya. Kontakin nyo. First time tayo nagkaroon ng isang review coming from Mitsubishi Car World, Subic. Dahil taga dito tayo, of course, gawin na rin natin bida ang ating local dealership. Okay? More power and more performance.